Wow, talagang may mga pagbabago. Alam ba ninyo na yung budget ng Department of Education nadagdagan pa ng 3.5 billion pesos yung proposed budget for 2024. Yan ay dahil dun sa ginagawang deliberation ng ating Senado, lumalabas po na sa halip na ano tawag dito, madagdagan or mabawasan dahil nga ho doon sa controversial na confidential fund at intelligence, di ba? Yung CIF, confidential fund, madaling sabi. Pero ang nangyari, winidraw or isinuko na ni Vice President Duterte ang 150 million confidential fund ng DepEd at 500 million confidential fund ng Office of the Vice President. Kaya ang kabuuan niyan ay 650. Okay? Pero isinuko niya yan, so hindi na siya nagka-interest, pero nabigyan naman at nadagdagan ng 3.5. So mas lumaki. Di ba? So sa isang banda maganda rin yan dahil at least magagamit sa operation ng DepEd kung ano man ho ang pangailangan ng mga teachers, mga estudyante, na mga nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Yun ang kabutihan nun. So, sa halip na nabawasan, madagdagan pa. Kaya ho, nakabuti pa yan sa kanila na naghahawak ng pera ng Department of Education. Okay? So, anong inyong masasabi dyan sa isyong ito? Pero related sa balitang yan tungkol sa confidential fund. Kasi po ngayon, kayo ba naniniwala na ito ay sinuko o hindi na pinag-interesan ng Office of the Vice President at Secretary Sara Duterte na huwag nang ilaban ng confidential fund dahil sa dun sa katwiran nun si Attorney Michael Poa, tama ba yun? Na siyang spokesperson na nahahati-hati na daw ang mga Pilipino. Kaya dapat daw itigil na at hindi na sila interesado dyan. Well, yun ang punto niya. Pero malinaw po dun sa survey na ginawa ng Okta Research Group o yung nag-survey na nitong nakaraang October lumabas ang result na bumaba ng 12% si Vice President. Although doon sa lahat, doon sa top 5, President, Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice, mataas pa rin yung rating niya. Pero malaki, siya naman yung po yung merong pinakamalaking ibinaba na 12%. At doon sa inilabas ng survey ito, hindi po kami sabi nito. Baka kayo magalit na naman. Ano po yung mga saradong isip. Ang Okta ang nag-survey. Bumaba si Sara sa NCR at Luzon. Bumaba din sa Visayas at bumaba din sa Mindanao. Yung nakagulat kahit sa Mindanao bumaba eh. So, na-realize nila na hindi interesado ang mga tao at nawala ang kumpiyansa at suporta at tiwala sa Office of the Vice President dahil sa kanyang inilalaban na confidential fund. Na sinabi pa nga niya ng laban sa bayan, ang tumututol, kalaban ng bayan daw ang tumututol sa confidential fund na kanyang hinihiling. Yun ang kanyang sinabi. Pero hindi tinanggap ng tao. Ang tao po ay nagsalita. At hindi nila gusto yan. Kaya bumaba ng 12% ang rating ng Vice President. Kaya ako naniniwala sa aking analysis at opinion, interpretation dyan sa pagsuko nila ay dahil nakita niya, galit ang tao, nagalit ang tao, nawala ng tiwala, kaya bumaba ang rating. Hindi sa iso na nagkakahati-hati. Kasi normal lang na ang mga tao ay magkakaiba ng opinyon at maghati-hati sa mga isyo. May mga argumento kaliwat kanan. Pero may mensahe yan. Hindi lang argumento o pagkakahati-hati. Yung kawalan ng tiwala, mabigat yun. At yung 12% hindi biro yun. Milyon-milyong tao yun. 12%. Ganun po ang dating. Yan ang ating tingin dyan. Nakakita nila, siguro yung analysis at mga advisor ng Office of the Vice President at saka siguro si Vice President, nakita nila,
malaki nawala sa atin. Dahil sa isyong ito, itigil na natin yan. Ipaubaya na natin sa Senado. Kasi po, talagang nanindigan ng Kongreso ang lower, ang mababang kapulungan, lower house, nanindigan na sila ay tinanggalan kasama ang DICT, DFA at Department of Agriculture. So pagdating sa Senado, nag-iba na. Kasi talaga hong pangangatawanan na po ng Kongreso yan dahil ang Kongreso nga ho ay nagpasa na ng resolusyon 1414 na naninindigan laban daw sa mga sumisira sa kanila. At tinukoy pa nga ni Congressman Deputy Speaker Aurelio Gonzales na tinukoy niya, yung dating Pangulo daw ang naninira sa kanila. O di ba? So mabigat po yung Resolution 1414. Ibig sabihin hanggang sa BICAM between Kongreso at Senado sa final version ng budget na yan, kanilang paninindigan yon. Siguro na-realize ng Office of the Vice President, hindi natin kaya ang Kongreso. Ilalaban talaga nila yung tanggalin natin itong budget na ito. Suko na lang. At mag-request tayo ng iba. Ayun ang nangyari. Isinuko, pero nag-request, ibinigay ng Senado ang 3.5 billion. Palagay ko, hindi naman tutulan ng Kongreso yan dahil hindi naman confidential yan. So yun ang nangyari. So aminin nyo at sa hindi, maging open lang tayo sa pagtalakay at pananaw sa isyong ito. Hindi maging one-sided kasi pagka kayo ay identify na pro-confidential fund o identify pro-Duterte kayo, hindi nyo maintindihan ito, magagalit pa kayo. Pero pag inisip nyo na ito'y pera nating lahat, ito ay pera ng bayan, na merong mas mahalagang dapat paggagamitan, hindi kayo magagalit, matutuwa pa kayo sa nangyayari, di ba? Kaya ang magagalit dito, ay katulad na sinabi ko, yun na yun. Dahil itong perang ito ay pera ng bayan na dapat ay himay-himayin ng Kongreso at Senado kung saan dapat ilagay. Yung sasabihin nila, ay COA na naman. Di ang inyong habulin yung COA. Kasi ang COA po, independent body, constitutional body. Yan po yung merong karapatan at obligasyon kung anong gagawin sa kanilang pag-audit sa pera ng bayan. Huwag niyong sisihin yung ibang ahensya ng gobyerno kung walang COA report. Kasi ang COA, Commission on Audit, ang dapat maglabas niyan. Di mag-rally kayo doon sa harap ng COA at i-demand nyo na ilabas ang lahat ng audit report. Ganun yun. Huwag nyong hilingin sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado at iba pang ahensya ng pamahalaan ang audit report kasi wala sila nun. Ang COA ang may hawak. Dapat alam natin ang proseso ng batas at proseso ng gobyerno. Huwag isisi sa ibang ahensya yung problema ng ibang ahensya. Huwag isisi sa ibang tao yung problema at ginawa ng ibang tao. Ganun po. Naintindihan ba? Pag hindi naman nyo naintindihan, palagay ko, kulang kayo sa almusal, tanghalian at hapunan. Kumain kayo, magkakaintindihan tayo.